Si Mira at Jace ay 5 taon ng kasal. At noon, silang dalawang tinitingalang mag-asawa. Ngunit isang aksidente ang nagbago ng lahat. Sinabing posibleng mabulag si Mira dahil sa pinsala sa ulo at sa may mga mata nito. Tahimik ang buong bahay. Ngunit sa katahimikang yon, mas lalong naging malinaw sa pandinig ni Mira ang bawat tunog sa paligid. Dinig niya ang mga yabag ng paa ni Jay sa may sala. Lahat yun ay parang mas lumakas. Simula nang sabihin ng doktor na posibleng mabulag siya. Posible. Isang salitang puno ng takot. Pero para kay Mira, isa rin itong salitang puno ng pagkakataon. Nakahiga siya sa kama, nakapikit, nakaharap sa kisame. Nakabalot ang puting benda sa may noo at bahagyang tumatakip sa gilid ng kanyang mata. Sa mata ng kahit sino, isa siyang babaeng sugatan. Mahina, halos wala nang nakikitang liwanag. Pero sa likod ng nakapikit na mga mata ni Mira, gising na gising ang kanyang isip. May narinig siyang mahina, ngunit pamilyar na boses mula sa sala. Boses yun ni Jace. Can you lower your voice? She might hear you. Mahinang sabi nito, halatang nagpipigil. Napakunot noo si Mira, ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw. Dahan-dahan niyang kinontrol ang paghinga, ginawang mabagal at pantay, parang mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang pandinig ay mas alerto pa kesa dati. Isang boses ng babae ang sumagot, mahina, ngunit sapat pa rin para marinig niya. Relax, sabi ng doktor. Halos wala na siyang nakikita, di ba? Napakuyom ang kanyang kamao. Ngunit hindi siya umimik. Sa halip, mas lalo niyang pinakinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking minsang minahal niya ng buo. Don't underestimate her. Mira is smart. Kahit noon pa. Napangiti si Mira ng mapait. So ngayon mo lang naalala. Ano ba talagang plano mo? Hanggang kailan ka mag-aalaga dyan? Saglit na natahimik si Jace. Narinig ni Mira ang mahinang tunog ng baso na inilapag sa mesa. Kasunod ang buntong hininga. I have to. She's my wife. May diin din ang huling salita. Parang sinasabi yon, hindi lang sa kausap kundi para sa sarili niya. Pero mahal mo ba? Balik ng babae na may halong panunukso. Or naaawa ka lang? Napapikit ng mas mahigpit si Mira. Ramdam niya ang kirot pero mas nangingibabaw ang curiosity. Gusto niyang marinig ang sagot. Kailangan niyang marinig. I don't know. Everything has changed after that incident. Tahimik na tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Mira. Mabilis niyang pinunasan gamit ang likod ng kamay. Hindi pwedeng may makakita. Hindi pwedeng may makahalata. Ano ibig mo sabihin? I mean, Huminto si Jace. Tila naghahanap ng tamang salita. parang may pader na sa pagitan namin. Di ko na siya makausap tulad ng dati. Lahat kailangan ko ulitin, ipaliwanag, alalayan. Nakakapagod. Kaya ka ba may kausap na iba? Tanong ni Mira sa sarili niya. Ngunit hindi niya yun binigkas. Then, why not leave? Diretsahang tanong ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Mira sa likod ng kanyang nakapikit na talukap. I can't. Not now. Because? Because people are watching. Her family. Our friends and... Anyway, because she needs me. Tahimik ulit. Sa katahimikan, mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Mira. So, anong tawag mo sa akin? Tanong ng babae, sa mas mababang boses at mas seryoso. Side girl? Side chick? Hindi agad sumagot si Jace. Narinig ni Mira ang paglalakad dito palapit sa bintana. Ang marahang paghila ng kortina. I told you, this is complicated. Everything is complicated kapag ayaw mong pumili. I'm not asking you to choose now. I'm just asking ko ano ba talaga ako sa buhay mo. Sagot ng babae at halatang may hinanakit. Saglit na natahimik ang buong sala. Si Mira naman ay parang napako sa kama. Hawak ang kumot. You're someone I care about. But right now, Mira comes first. Napahagat labi si Mira.
Fine. But don't expect me to wait forever. I know. Just give me time. Sagot ni Jace. Narinig ni Mira ang mahinang tunog ng tawag na pinatay. Sumunod ang mabibigat na hakbang papunta sa kusina at ang pag-agos ng tubig mula sa gripo. Dahan-dahang huminga si Mira. Sumibabae nga siya. At akala nila wala akong naririnig. Wala akong nakikita. Ngunit mali sila. Maya-maya naramdaman ni Mira ang paglapit ni Jay sa kwarto. Agad siyang bumalik sa kanyang posisyon. Nakapikit. Tila walang kamalay-malay. Nang bumukas ang pinto, naramdaman niya ang presensya nito sa tabi ng kama. Mira? Mira, are you awake? Dahan-dahang iginalaw ni Mira ang ulo, kunwaring nahihilo. Chase, ikaw ba yan? Mahina niyang sagot, parang pagod. Oo, sorry nagising ba kita? Hala ko may kausap ka. Narinig ko yung boses mo. Sabi ni Mira na kunwari naguguluhan. Saglit na natahimik si Jace. Ramdam ni Mira ang tensyon. Ang biglang pag-iingat ni Jace sa bawat galaw. Oo. Office call lang, emergency. Okay. Kala ko kasi may iba ka na. What do you mean? Wala. Baka imagination ko lang. Hindi rin kasi ako sure sa mga naririnig ko. Hey, don't think like that. Mahigpit ang hawak ni Mira sa kamay nito. Ngunit sa loob-loob niya, may desisyon ang nabuo. Magpapatuloy ako. Magpapatuloy ako na magpanggap. Dahil minsan, kailangan mo magkunwaring bulag para mas makita ang katotohanan. At handa si Mira na malaman ang buong katotohanan yun. Kahit pa masakit, kahit pawasakin ito ang natitira pang bahagi ng kanyang puso. Kinabukasan nagising si Mira sa liwanag na dumadaan sa pagitan ng kurtina. Mabagal ang kanyang paghinga. Muling pinikit ni Mira ang mga mata bago pa bumukas ang pinto. Narinig niya ang maingat na yabag ni Jace, papasok ng kwarto. Mira, gising ka na ba? Bahagyang umungol si Mira na kunwari inaantok. Jace, andyan ka ba? Oo, dahan-dahan lang Huwag kang gagalaw bigla. I feel weird. Parang may liwanag pero wala akong makita. Pagpapanggap niya, kahit na nakakakita naman siya ng malinaw. Napahinto si Jace. What do you mean? I don't know. Basta everything is still dark. Okay, it's okay. Normal lang yan. Sabi ng doktor, gradual daw. But I'm here. Talaga ba? Tanong ni Mira sa isip niya. Jace, anong oras na? Almost 9. Gusto mo bang uminom muna ng tubig? Tumango si Mira, kahit hindi niya yun kailangan. Narinig niya ang pag-abot ni Jace sa baso. Naramdaman niya ang bawat galaw nito. Ang konting pag-alog ng kamay, ang bahagyang paghinga na parang may iniisip. Here, slowly. Inilapit ni Mira ang kamay. Kunwari nangangapa. Sadya niyang hindi tinutok ng tama, hinayaan niya magkamali ang hawak. Bumagsak ng konti ang tubig sa kumot. Sorry, hindi ko makita. It's okay. Sagot ni Jace kahit may bahagyang iritasyon sa boses. I'll help you. Inalalayan niya si Mira. Siya mismo ang naglapit ng baso sa labi nito. Tahimik namang uminom ang babae. Ngunit ang mga mata niya nakapikit pa rin. Thank you. For what? For staying. We both know na hindi madali ito. Sandaling natahimik si Jace. You're my wife. Of course, I'll stay. Pero kung dumating yung time na mapagod ka, okay lang. I'll understand. Don't say that. Hindi ako mapapagod. Lies. Sound softer kapag bulagang kausap. Sabi ni Mira sa isip. Jace, mahal mo pa ba ako? Narinig ni Mira ang paghinga ng lalaki. Of course. Why would you even ask that? Because I feel useless. Hindi ako makakita, hindi ako makatulong sa'yo. I feel like I'm just a burden. Hindi niya kailangan magpanggap ng luha kasi kusang pumatak na yon. Hey, listen to me. You are not a burden. You're my wife. Hinawakan niya ang mukha ni Mira. Marahang pinunasan ng luha. Ramdam ni Mira ang init ng palad nito,
Ngunit ramdam din niya ang pag-aalinlangan. Then why do I feel like you're somewhere else? Parang may part sa'yo na wala dito. You're overthinking. Am I? Kasi kahit bulag ako, ramdam ko. Mira, you just woke up. Don't stress yourself. Answer me honestly. Kapag tuluyan akong hindi makakita, magsistay ka pa rin ba? Matagal bago sumagot si Jace. Yes, I'll stay. Hindi dahil naaawa ka? Hindi. Sagot nito. Hindi dahil obligado ka? Dagdag ni Mira. Asawa kita. Responsibilidad kita. Mas masakit yun kaysa sa inaasahan ni Mira. Responsibilidad. Hindi pagmamahal. Mira, It's okay. I'm just tired. Huminga siyang muli. Nakatalikod kay Jace. Sa likod na nakapikit na mga mata, malinaw niyang nakita ang refleksyon ng katotohanan. Hindi sapat ang manatili dahil lang sa tungkulin. Narinig niya ang buntong hininga ni Jace bago ito tumayo. I'll prepare breakfast. Call me if you need anything. Jace, tawag ni Mira bago pa ito makalabas. Yes? Please don't leave me. Sabi niya, mahina ngunit puno ng takot. Sandaling huminto si Jace sa pintuan. Not going anywhere. Ngunit na magsara ang pinto. Alam ni Mira, may mga taong nananatili sa bahay, pero unti-unting umaalis sa puso. Dahan-dahan niyang dinilat ang mga mata. Nakita niya ang liwanag, ang kwarto, at ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Magpapatuloy ako sa pagpapanggap. Hanggang malaman ko kung pipiliin niya ako. Hindi dahil bulag ako. Hindi dahil may obligasyon. Kundi dahil mahal niya talaga ako. Inasikaso ni Jace si Mira kahit naiirita na siya. Maya-maya nagpaalam na si Jace. Samantala, nanatiling nakahiga si Mira. Ang pandinig niya, mas gising. Narinig niya ang pagsara ng pinto sa sala. Kasunod na mahinang paglalakad papunta sa terrace. Hindi lumayo si Jace. Doon niya kinuha ang cellphone. Ilang segundo lang may sumagot sa kabilang linya. Hello? Napapikit ng mariin si Mira. Hindi dahil sa sakit, kundi para pigilan ng sariling huminga ng malakas. Love, guess what? Yes, ano? Ba't parang ang saya mo? Confirm. Bulag na talaga siya. Sure ka? Baka naman temporary lang yan ah. Hindi. Kanina pa. I tested it. Paano? Simple lang. Nagkunwari ako ilalagay yung baso sa kamay niya pero inilayo ko. Wala man lang reaksyon. Nangapa siya. Totally clueless. So ginawa mo akong eksperimento? Nanggigigil na saad ni Mira sa isip. Grabe. So, you think wala talaga siyang idea? Wala. Zero awareness. Then that makes things easier. Hindi mo na kailangan mag-ingat masyado. Exactly. I can finally breathe. Di ka ba nakakonsensya? Asawa mo pa rin yan. Of course I do. But what choice do I have? Ganito ang sitwasyon. And besides, she doesn't even know. Tahimik na napangiti si Mira. Isang ngiting may halong sakit. So ano plano mo ngayon? Same plan. I'll take care of her, be a good husband, walang maghihinala. And me? Saan ako lulugar? You're my escape. The only place where I can be myself. Careful. Baka mahulog ka sa sarili mong kasinungalingan. She's blind, not a psychic. Still, don't underestimate people like her. Kahit wala siyang makita, may instinct pa rin yan. Trust me. Mira is harmless now. Grabe ka, para namang hindi mo siya minahal dati. Minahal ko. But past tense na yun. Everything happened in the past. So, kailan tayo magkikita ulit? Tanong ng babae. Soon. Mas madali na ngayon. Hindi niya mapapansin kung gabi akong umuwi. Wow, so may advantage pa pala. Don't say it like that. It's just reality. Okay, just don't forget, ayoko maging secret forever. I know. Just give me time. Time, lagi na lang time. Please. I'm handling everything. Narinig ni Mira ang mahinang buntong hininga ng babae.
Fine, I trust you. Matapos ang ilang paalam na putol ang tawag, nanatiling nakatayo si Jay sa terrace. Nakangiti, parang nabunutan ng tinik. Para sa kanya, kontrolado niya ang sitwasyon. Para sa kanya, ligtas na ang lihim niya. Sa loob ng kwarto, dahan-dahang dumilat si Mira. Nakita niya ang pinto, ang liwanag sa labas, at ang aninong gumagalaw. Si Jace, masayang masaya, walang kaalam-alam. Tahimik na pumatak ang luha sa pisngi ni Mira ngunit walang hikbi. Maya-maya bumalik si Jace sa loob ng bahay. Agad na pumikit si Mira at nagkunwaring mahimbing na natutulog. Mira? Andyan ka pa pala? Oo, just checking. Sorry, hindi ko alam na umalis ka. Okay lang. Rest ka lang. Tumango si Mira, kahit di naman niya kailangan makita ang kilos na yon. Kinabukasan, maaga pa lang, banayad ang sikat ng araw na pumapasok sa kwarto. Ngunit si Mira ay nakapikit pa rin, sanay na sa papel na ginagampanan niya. Tahimik ang paligid at hanggang sa marinig niya ang maingat na paggalaw ni Jace. Ang tunog ng zipper ng bag, ang pagkalansing ng susi, at isang mahinang buntong hininga na parang may halong pananabik. Lumapit si Jace sa kama. Mira? Jace, ang aga mo. Yes, kailangan ko umalis today. Umalis? Saan ka pupunta? Out of town. May work thing lang, 2 days siguro. 2 days para kanino? Tanong ni Mira sa isip. Ganun ba? Sino may iwan sa akin? May kasambahay naman. Sa Ate Lorna. Andiyan na siya mamaya. Di ka mag-iisa. Okay, ingat ka. I'll call you, okay? Lumapit pa si Jace at hinalikan siya sa noo. Oo, please do. Ngunit sa halik na yon, wala nang kilig. Maya-maya narinig ni Mira ang pagsara ng pinto. Ang tunog na yon, hindi lang paalam para sa kanya. Yun ang simula ng lahat-lahat. Dahan-dahan siyang dumilat. Malinaw ang lahat. Tahimik ang bahay, ngunit malinaw din ang desisyon sa isip ni Mira. Umupo siya sa kama. Diretso ang likod, parang isang babaeng matagal nang naghihintay ng tamang oras. Kinuha niya ang cellphone sa side table at mabilis na nagdial ng isang numero. Hindi nagtagal may sumagot. Mira? Gulat na boses ng babae sa kabilang linya. Oh my God, kamusta ka na? I heard about the accident. Janelle, I need your help. Agad naging seryoso ang tono ni Janelle. Okay, what's wrong? Can you come over? Now? Of course! I'll be there in an hour. Makalipas ang halos 1 oras, narinig ni Mira ang boses ni Ate Lorna sa may pintuan. Kasunod ang mas pamilyar na yabag ni Janelle. Mira, I'm here. Nagkunwari si Mira na nakaupo sa sofa, hawak ang tungkod na hindi niya naman kailangan. Nakapikit ang kanyang mga mata at bahagyang nakatungo ang ulo. Janelle, ikaw ba yan? Tumahimik si Janelle. Oo. Mira, ba't may tungkod ka? Para hindi ako matumba. Hindi na ako nakakakita. What? I mean, sorry, I didn't know it was that bad. Sit, please. Okay, tell me everything. Janelle, I want an annulment. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Janelle sa sinabi ng kaibigan. Wait, what? Biglaan naman yan. Hindi biglaan. Matagal na to. Ngayon lang naging malinaw. Is this because of the accident or because of Jace itself? Because of the truth. Mira, are you sure? Baka naman vulnerable ka lang ngayon. Dahan-dahang tinaas ni Mira ang ulo at pagkatapos ay sa isang iglap dinilat niya ang mga mata. Diretsong tumingin kay Janelle. Nanlaki ang mga mata ng kaibigan niya. Oh my God! You can see! Yeah, and that's the problem. Mira, what the hell? Ba't ka nagpapanggap? Because I needed to know. Kung mahal niya ba talaga ako o responsibilidad lang ang tingin niya sa akin. This is insane. Does he know? No. And he thinks I'm harmless. Men are stupid. That's why I need you. Okay, what exactly do you want? Annulment.
As soon as possible. That's not easy, but kind of doable. What are the grounds? Psychological incapacity? I have enough proof. Conversation patterns, neglect, infidelity. You've really thought this through. Hindi pa tapos. I want all joint accounts transferred to my name. Excuse me? You mean all? Yes, lahat. Before he notices. Mira, that's bold. I learned from him how to move quietly. Okay, okay. I'll prepare the documents, but you need to be careful, ha? I am careful. I've been blind long enough. If he finds out, he won't, because he only sees what's convenient. All right. I'll handle everything discreetly. Thank you. And Janelle? Yes? Let him think I'm still blind. For now. Napangiti si Janelle. This time may halong paghanga. Remind me, never to be on your bad side, ha? Bahagyang natawa si Mira. At sa larong ito ng katotohanan at kasinungalingan, handa na siyang tapusin ang laban. Namulat ang mga mata. Samantala sa isang hotel na malayo sa bahay na iniwan, nakatayo si Jay sa harap ng salamin. Inaayos niya ang polo, may kumatok sa pinto. Open it. Pagbukas ng pinto, bumungad si Stacy na nakangiti. Wow, you still look the same. Ikaw din, hindi ka nagbago. Liar. Mas confident ka na ngayon Or maybe mas magaling ka lang magtago. I didn't expect you'd come. You invited me. Sabi mo coffee lang. Catching up. Yeah, just coffee. Umupo si Stacy sa sofa. Inilapag ang bag. So, how's married life? Okay naman. At sa araw na yon, gumawa na naman silang dalawa ng kasalanan. Wala man lang guilt sa katawan. Habang lumilipas sa mga araw, may mga bagay na hindi na kailangang makita para maramdaman. Para kay Mira, sapat na ang tunog ng pagbukas ng pinto sa gabi. Ang amoy ng pabangong hindi kanya at ang boses ni Jace na palaging nagmamadali. Mira, late na naman ako. Madalas na sabi ni Jace at pilit ang pagiging kaswal. Okay, sagot ni Mira na kalmado, nakapikit, parang walang pakialam. Napansin niyang mas madalas nang umuuwi si Jace na pagod. Hindi sa trabaho kundi sa pagtatago. May mga gabing nasa sala ito, nakatalikod sa kanya. Minsan, nakikipag-usap pa sa telepono. Sa mahinang paraan. Later. I'll call you when I'm alone. Tahimik lang si Mira at kunwari tulog. Ngunit bawat salita malinaw na malinaw. Lumipas sa mga araw, sweet pa rin si Jace kay Mira. Pero, walang kaalam-alam si Jace na planado na lahat ni Mira na siya naghihintay lang ng tamang pagkakataon para ma-expose ang kababuyan at panloloko ni Jace sa kanya. Hanggang isang gabi, habang tahimik ang buong bahay, nakahiga si Mira sa kama nila ni Jace. Nakatagilid, yakap ang unan. Nakapikit ang kanyang mga mata na parang sanay na sanay sa pagganap bilang isang babaeng bulag. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Napamura siya sa isipan. Gabi na naman ito umuwi. Dahan-dahan ang yabag ng paa ni Jace papasok ng bahay. Tila ba takot na magising si Mira dahil may kasamang babae si Jace. Kumirot ang dibdib ng babae pero nanatili siyang nakapikit. Shh, tahimik ka lang. Mahinang sabi ni Jace pero malinaw sa tenga ni Mira. Sumagot si Stacy ng mahina pero may halong tawa. Relax, Jace. Tulog na yan. Blind ang wife mo, diba? Narinig niyang sinara ang pinto. May kaluskos ng sapatos na hinuhubad. May tunog ng bote ng alak. Lumapit ang dalawa sa sala. Kita ni Mira mula sa bahagyang bukas na pinto ng kwarto ang refleksyon nila sa salamin sa hallway. Nakita niya kung paano inilapag ni Jace ang kamay niya sa bewang ni Stacy. Miss na miss kita. Sumimangot si Mira. Hindi niya na maalala kung kailan siya sinabihan ni Jace ng mga salitang yon. Talaga? Bakit ang tagal mong hindi nagparamdam? Akala ko ba sabi mo wala na kayo? Complicated. You know her situation. I can't just leave her like that.
Wow, so hero ka pala. Staying with your blind wife out of pity? No pity? Not it. Responsibility. Napapikit si Mira ng mahigpit. Gusto niyang sumigaw para sabihing nakikita niya ang mga ito. Pero nanahimik siya. Narinig niya ang paglapit ng dalawa sa isa't isa, ang marahang halikan na naging mas mapusok. Jace, what if she wakes up? She won't. She can't see anything anyway. Besides, kahit gising siya, she wouldn't know. Pinagkakatiwalaan niya ako. Napangiti si Stacy, may halong tuwa at yabang. Poor Mira, if she only knew. Kung alam mo lang din, Stacy. Ani Mira sa isipan. Naglakad ang dalawa papuntang sofa. Umupo sila doon na magkadikit. Kita ni Mira ang bawat galaw, kung paano isinandal ni Stacy ang ulo sa balikat ni Jace. Ang saya mo pala talaga kasama, no? Maingat pa, sabi ng dalaga. Because I have to be careful. Everything revolves around her condition now. Then leave. I'm here. Hindi pa. Not now. Why? Because people will judge you? Because you look like a bad guy who left his blind wife? Ganun ba? Let's not talk about that tonight. I just want to forget. At doon tuluyang bumigay ang puso ni Mira. Pinanood niya ang mga ito na maghalikan. Hindi niya alam kung gaano katagal ang mga itong nandun. Parang huminto ang oras. Hanggang sa narinig niyang tumayo si Stacy. I should go? Late na. Stay. But sa guest room ka na lang for safety. He really something. Naglakad sila palayo sa sala. Narinig ni Mira ang pinto ng guest room na nagsara at naiwan siyang natulala at parang namamanhid na. Kinabukasan, maagang nagising si Mira. Hindi dahil nakatulog siya ng maayos, kundi dahil wala na siyang tulog. Lumabas siya ng kwarto, hawak ang tungkod niya at maingat ang hakbang. Good morning. Mahina niyang sabi. Napalingon si Jace. Oh, good morning. Gising ka na pala. Hindi ako makatulog. Parang may kakaiba kagabi. Kakaiba? Ano ibig mong sabihin? Kasi parang may narinig akong mga boses. Boses? Nakita niyang nanigas si Jace. Oo, parang babae. Imagination mo lang siguro yon. Alam mo naman, sensitive ang hearing mo ngayon. Tumangulang si Mira na kunwaring nag-iisip. Siguro nga pero amoy pabango din. Hindi yung usual mo. Mas lalong nanigas si Jace. Dumaan kasi office mate ko may iniwan lang na files. Sa ganong oras? Oo, emergency. Okay, I trust you. Pero Jace, pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Sure. Kung sakaling may ginagawa kang ayaw mong malaman ko, sasabihin mo pa rin ba? Why would you ask that? Kasi kahit bulag ako, nararamdaman ko kapag may mali. Nung hapon, sa isang tahimik na cafe, nakaupo si Mira kasama si Janelle. Hawak niya ang cellphone. Malinaw ang video sa screen. Si Stacy at Jace na naghahalikan sa isang event, kuha mula sa anggulong hindi maikakaila. Are you sure? Once this go out? Yes. Release it anonymously. Makalipas ang ilang oras, sumabog ang social media. Sa opisina ng management ni Stacy kaguluhan ang sumunod. Ano to? Sir, hindi ko alam. Old video yan. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa silid. Your image is everything. Sinira mo ang brand. Napaupo si Stacy, nanginginig at hawak ang pisngi. This isn't fair. Fair. You destroyed yourself. Samantala si Jace, nasa sariling opisina, pawis na pawis habang hawak ang cellphone. Sunod-sunod ang tawag, PR team, investors, lawyers. Cancel all appearances until further notice. Sabi ng assistant. Napatitig si Jace sa screen. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Does she know? Tanong niya sa sarili na halos pabulong. Tahimik ang bahay. Hapon yon nang umuwi si Jace. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya si Mira sa sala, nakaupo ng diretsyo, walang tungkod, walang benda at walang takip sa mata at nakatingin sa kanya. Doon ang laki ang mga mata ni Jace. Mira, bakit? Ba't ka nakatingin sa akin? Tumayo si Mira. Walang galit sa muka, walang luha. Matagal na ako nakakakita at hindi ako bulag. Nagpanggap lang ako. What? Hindi pwede.
Of course, pwede. You mean all this time? Yes. Narinig ko lahat, nakita ko at inintindi ko. Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo ako hinayaang? Bakit? Kasi gusto ko malaman kung paano mo ako tratuhin kapag akala mo wala na akong alam at wala akong silbi. Kapag alam mo wala akong laban. At alam mo kung ano nakita ko? Hindi pagmamahal, kundi convenience, kasinungalingan at pagtataksil mo. Mira, please. I can explain everything. It wasn't planned. Stacy just... Umalingaw-ngaw ang sampal sa buong sala. That is for every night na umuwi kami kasamang kasinungalingan. Isang sampal pa muli ang pumuno sa loob ng silid. And that is for kissing another woman in the house I thought I was safe. Hindi ko alam na ganito ka. Strong? Tumalikod siya saglit, kinuha ang brown envelope mula sa mesa. Bumalik siya sa harap ni Jace at marahang binagsak ang sobre sa dibdib nito. That's annulment papers. Prepared, filed, and ready. Annulment. Mira, please wag ganito. Why not? Ganito ka naman sa akin, di ba? Walang awa. Binuksan ni Jace ang sobre. Nanginginig ang kamay habang binabasa ang laman ng papeles. Psychological incapacity. You're destroying me. No, I'm telling the truth. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Mira, mahal kita. Nagkamali lang ako. You don't throw away 5 years for one mistake. One mistake. You don't accidentally lie every day. You don't accidentally bring another woman into our home. At higit sa lahat, you don't accidentally celebrate the fact na bulag na ang asawa mo. Narinig mo yun? Every single word. Tawang-tawa ka pa. I signed everything already. Lahat ng joint accounts na ilipat na legally. You planned this. Of course, yes. Just like how you planned to keep me in the dark. Please. I'll change. I'll cut her off. I'll do anything. Too late. You already showed me who you really are when you thought I couldn't see anymore. Ngayon pumirma ka. I can't. Lumapit si Mira at kinuha ang kamay niya. Marahang ipinatong ang ballpen sa pagitan ng mga daliri nito. Let me remind you. You lost me the moment you felt relieved that I was blind. Pagkatapos tumayo si Mira. I'm leaving tonight. Saan ka pupunta? Somewhere I don't have to pretend. And by the way, I never destroyed Stacy's career. What? She did. I just turned on the light. Isinara ni Mira ang pinto ng walang luha, walang sigaw, at naiwan si Jace, hawak ang mga papeles, nang hihina dahil siya ang naloko. Lumipas ang ilang linggo matapos ang annulment. Tahimik na ang buhay ni Mira. Hindi dahil wala ng ingay, kundi dahil wala na siyang kailangang pakinggan. Nakalipat na siya ng apartment. Walang alaala ni Jace, walang anino ng kasinungalingan. Hapon yon ang papalabas siya ng building. Suot ang simpleng damit, hawak ang bag, diretso ang lakad, at hindi niya napansin ang lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada hanggang sa marinig niya ang boses nito. Mira. Tumigil siya, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pamilyar na tunog na isang boses na minsan niyang minahal, pero ngayon wala nang saysay. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya si Jace na payat na, halatang ilang gabi nang walang tulog. Mira, please, can we talk? I am busy. 5 minutes lang. Please, luluhod ako kung kinakailangan. May mga taong dumaraan, may mga matang nagsisimulang tumingin. Ngunit hindi umatras si Jace, tuloy-tuloy lang siya. Mira, I messed up. I lost everything. You, my reputation, my peace. Not my problem. I'm begging you. Give me another chance. I swear, I'll do everything this time right. Stand up. You're embarrassing yourself. I don't care, as long as you listen. I already did. For years. Alam kong galit ka. I deserve it, pero mahal kita. Mahal? Hindi mo nga alam ang salitang yan. Mira, Stop! You lost the right to say my name the moment you signed those papers. Mira. May isang babae ang biglang lumapit sa likuran ni Jace. Mira! Si Stacy. Suot ang sunglasses. Ang boses nito'y puno ng pagyayabang. Ngunit ngayon may bahid ng galit at inggit.
Ngunit hindi nito kayang itago ang bakas ng stress sa muka. Pagangat ng salamin, malinaw ang pamumula ng mga mata nito. So this is where you're hiding. Playing strong, huh? Hindi agad sumagot si Mira. Tinitigan lang niya si Stacy mula ulo hanggang paa, parang isang bagay na matagal niya nang nalampasan. What do you want? An apology? For what? For exposing who you really are? You ruined my life! My contracts, my name, lahat! Humakbang si Jay sa pagitan nila. Please stop. This is all my fault. Oh, come on! Don't act like a hero now. You're late. Sagot ni Mira at tumalikod kay Jace. Humakbang si Stacy palapit kay Mira. You think you won? You think you're better than me? Sa isang iglap umalingaw-ngaw ang sampal sa buong kalsada. Natanggal ang sunglasses ni Stacy at bumagsak sa semento. Nagulat ang mga tao sa paligid, may napahinto at may naglabas ng phone. Huwag mo akong kausapin ng ganyan, dahil dapat ka lang mahiya. You? Muling sinampal ni Mira si Stacy. For every insult, for every moment you enjoyed stealing someone else's husband. Let go of me! Look at you. This is the woman you chose over your wife? Naupo si Jay sa bangketa. Stop, Mira, please. You wanted attention, right? Here it is. Binitawan niya si Stacy at tinulak palayo. Natumba ito sa harapan ng maraming tao. Shameless. A fair partner ka na nga. Ikaw pa may lakas ng loob na magdemanda apology. Tumayo si Stacy, nanginginig sa galit at hiya. You think this makes you powerful? No? Freedom does. Humarap si Mira kay Jay sa huling pagkakataon. This is the last time. Don't come near me again. Don't call. Don't beg. Mira, I can't live without you. Then learn. Because I learned to live life without you. Tumalikod siya at naglakad palayo. Sa likuran niya naririnig niya ang iyak ni Jace at ang galit na hikbi ni Stacy. Ngunit para kay Mira, ang mga tunog na yun ay wala ng kahulugan. Lumipas sa mga taon at tuluyan ng naghilom si Mira. May mga naaalala siya na nananatili pero hindi na masakit. Si Mira ay hindi na ang babaeng kailangang magpanggap para mabuhay. Isa na siyang matagumpay na negosyante, tahimik ngunit respetado sa industriya. Isang hapon, nasa isang charity business forum si Mira. Simple ang suot niya, blazer, slacks, walang alahas, na kailangang magpasikat. Habang nakikinig siya sa speaker, may isang lalaking umupo sa tabi niya. Excuse me, is this seat taken? Not really. You can sit. Thank you. I'm Zeus. Mira. So, are you here for business or for the free coffee? Both? Ikaw? Same. But mostly I'm here to listen. I like learning from people who actually survived business wars. Survived? Yeah? Anyone can start a business. Not everyone survives betrayal, failure, and pressure. Bahagyang tumahimik si Mira. You sound like someone who's been there. Been there? Learned? Move forward. Do you mind if I ask? What kind of business you're in? Investments. Mostly startups. I help people build something stable. Then you must be good at spotting who's real and who's pretending. I had to learn that the hard way. The hard way usually teaches best. Pagkatapos ng forum, nagkasabay silang lumabas. Can I buy you a coffee? No hidden meaning, just coffee. Okay, coffee is safe. Nakangiting sagot ni Mira. Naglakad sila na magkatabi, walang tanong tungkol sa past, walang pag-uusisa, at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan at closeness. Lumipas ang ilang buwan, palaging nariyan si Zeus sa tabi ni Mira. Isang gabi, nasa rooftop restaurant sila. Can I be honest? Honesty is my favorite language. Manliligaw ako, pero ayoko madaliin ka. Wow, what a very straightforward person. Life's too short for games. I know you're strong, successful, independent. Hindi kita gustong baguhin. Then, what do you want? I want to walk beside you, not ahead, not behind, just beside. Alam mo bang may history na ako na hindi maganda? Everyone does.
I'm not here to fix you. I'm here to know more about you. Paano kung minsan takot pa rin ako? Takot magtiwala ulit. Then I'll be patient. Hindi kita mamahalin para takasan mo ang takot. Mamahalin kita habang natututo kang wag na matakot. You're different. Honestly, hindi. I'm just honest. Do you want to know what I like about you? You can tell me. Ano yun? Is that you don't need me. And yet, you still choose to be here. At alam mo ko anong gusto ko sa'yo? You don't love me because I'm broken. You love me because I'm whole. Exactly. Inilapag ni Zeus ang maliit na kahon sa mesa. Hindi yun sing-sing. Isang simpleng bracelet. No pressure. Hindi to promise or whatever. Reminder lang na may taong handang maghintay. Zeus, hindi ko kayang ibalik ang mga taon na nasayang ko. Good, because I'm not asking for the past. I'm asking for now. At sa gabing yon sa ilalim ng mga ilaw ng lunsod, napagtanto ni Mira ang isang katotohanan. Hindi lahat ng lalaki ay parehas ng dati niyang buhay. Sa bagong yugto ng buhay niya, hindi na siya nagpapanggap na bulag at sa wakas, nakikita niya mga intensyon ng mga tao sa kanya. Lalo na ang lalaking ito, lalo na si Zeus. Mahal siya nito ng sobra. Kinabukasan, tahimik ang umaga. Nakaupo si Mira sa tabi ng bintana, may hawak na kape, habang binabasa ang ilang dokumento sa tablet hanggang sa may umupo sa harap niya. Good morning. Oh Zeus, wala ka bang meeting? Meron. Pero mas importante to. Coffee. Already ordered. I know your usual. Ikaw nagiging creepy ka na Oh no, I'm just being observant. Parte ng paliligaw. So official ka na talagang nanliligaw niyan? Official? With consent. From you. Good answer. Can I ask you something? It depends. Is it a hard question? Simple lang. What makes you smile without trying? Mornings like this. I like that. Gusto ko maging parte ng umagang ganyan. Zeus, thanks. May plano ka ba mamaya? Work, always work. Then allow me to steal you for 1 hour. Lunch, may treat. Wow, you're giving me a manliligaw card ha? Oo naman, reusable. Walang expiration. Okay, I'm gonna give you my 1 hour. Alam mo, I admire how you walk. Paano naman? Para alam mo kung saan ka pupunta. Even when you're not sure. Years of pretending taught me how to stand straight. You don't have to pretend with me. Alam ni Mira yon. At yun ang nakakatakot. Pero maganda sa pakiramdam. Zeus, what if I choose not to love again? Then I'll still be here as your friend. Your safe place. Hindi ka ba masasaktan? Maybe. But I'd rather risk a little pain than live with regret. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Can I hold your hand? Okay. At sa sandaling yon, alam ni Mira ang panliligaw na ganon, walang takot, walang duda, ay mas matamis kesa sa lahat ng pagmamahal na kinailangan niyang ipaglaban noon. 4 na taon ang lumipas. Mga taong hindi minadali pero mas nagpatatag sa relasyon nila ni Zeus. At yes, mag-asawa na sila. Kinasal na silang dalawa. Sa isang maluwang, ngunit simple at eleganteng bahay, nagising si Mira. Zeus? Good morning, beautiful. Huwag ka muna lalabas, surprise to. Everyday may surprise ka, hindi ka ba napapagod? Of course not. Kasi ikaw ang reward. Lumabas pa rin si Mira, naka-loose shirt, ang buhok ay nakapusod, naabutan niya si Zeus na nakasuot ng apron habang nagluluto. Wow! Successful businessman by day, house boyfriend by morning? Multitasking. Isa yun sa mga minahal mo sa akin, di ba? Isa lang? I have so many things I love about you. Lumapit si Zeus at hinalikan ng noo ni Mira. Good morning kiss? That's a required. Required by whom? By me. Your official boyfriend of 4 years. And now a husband. Ang bilis, no? Tagal na nga eh. Pero worth it. May meeting ka ba today? Later. But I'm not rushing. I like mornings like this.
Kinagabihan, nasa rooftop sila ng building ni Mira. Tanawang city lights, isang lugar na minsan ay sumisimbolo ng simula ng kanilang kwento. Naalala mo ba dito tayo una nag-usap ng matagal? Oo, kinabahan pa nga ako nun eh. Ikaw kakabahan? Of course. You were strong, independent. Ayoko masira ang chance. You did not. Zeus, alam mo bang hindi na ako takot magmahal? Because you told me everything that I need to listen about it. Ngayon, I love with peace. Best kind of love. Yung hindi ka kinakabahan kung may mawawala. Salamat ha, sa patience, sa consistency, sa hindi mo pag-alis kahit mahirap ako mahalin minsan. Hindi ka mahirap mahalin. Natakot ka lang and that's normal. After lahat ng pinagdaanan mo, maintindihan ko yon. At sa ilalim ng ilaw ng lunsod, pinatunayan ng 4 na taon na pag-ibig na nagsimula sa katotohanan, tumatagal. Hindi dahil perpekto ang dalawang tao, kundi dahil pinipili nilang maging totoo araw-araw. Weeks later, maagang gumising si Mira sa tunog ng notification sa phone niya. May mensahe mula kay Zeus. Napataas ang kilay ni Mira. Buong araw hindi siya mapakali nang sabihan siya nitong magsuot ng something comfortable tonight. Sanay na siya sa mga surprises ni Zeus, pero may kakaibang kaba, hindi takot kundi excitement. Pagsapit ng gabi, sinundo siya ni Zeus. Simple lang ang suot nito at may ngiting matagal niya ng minahal. Saan ba tayo pupunta? Somewhere familiar? Somewhere honest. Just trust me. Lagi naman ako nagtitiwala sa'yo eh. Huminto ang kotse sa isang lugar na agad niyang nakilala. Ang rooftop kung saan madalas sila mag-usap, magplano at manahimik, pero iba ang itsura nito ngayon. May maliit na ilaw, candles at tahimik na violin music. May reservation ka pala? Hindi ba overkill to? Walang crowd, walang camera, walang tao kundi silang dalawa lang. For the woman I love? Never. Mira, do you remember when you told me you love with peace now? I stayed because I wanted to protect that peace and not disturb it. You did. May gusto pa akong sabihin. Sige, I'm listening. Do you know that the first time I met you, I already knew you were different? Because I looked scary? Because you were so real. I loved you slowly, on purpose, kasi ayoko masaktan ka ulit. Mira, I saw you at your strongest. I saw you when you doubted. I saw you choose yourself, and I fell in love deeper every time. I know I married you already, but I wanted to marry you again. This time sa church na. Not to complete me, but to walk with me every day, every version of us. Do you know how long I waited to hear that kind of question? Akala ko noon sa totoo lang sapat na magpakasal tayo sa West. But I really wanted to get married in church. I waited 4 years to ask it the right way. Yes, of course, I will marry you again, Zeus. Engaged ka na ulit. Tumawa lang si Mira pero may luha pa rin sa mga mata. Sa wakas. Alam mo, akala ko dati, kailangan ko magpanggap para makita ang katotohanan. Ngayon, nakikita ko na ng malinaw at ikaw ang pinili ko. Pagkatapos, hindi pa rin makapaniwala si Mira habang tinitignan ng singsing sa daliri niya. Ibang-iba ito kesa sa naunang singsing na binigay sa kanya ni Zeus. Engaged na tayo ulit. Yes, as in legit. Hindi pa naginip. Ikakasal na tayo sa church. Saan mo gustong ikasal? I think beach? Yeah, somewhere quiet. Yung marinig mo yung alon habang nagva-vows tayo. Napangiti si Mira. Bahagyang namumula ang mata. That sounds peaceful. Just like you. Zeus, paano kung matakot ako ulit? Paano kung may araw na magduda ako? Humawak si Zeus sa kamay niya. Mahigpit pero banayad. Then we talk. Hindi ka nag-iisa. Hindi mo kailangan maging strong palagi. Lumunok si Mira. Hindi ka mapapagod? Hindi. Ang unfair mo.
Fair ako and honest. Sabi ko sa sarili ko noon, kung magmamahal ulit ako dapat malinaw at walang sikreto. Then we're doing it right. Let's go home, fiancé. Wow, fiancé. And thank you for choosing me. Magkahawak kamay silang umalis sa rooftop. Dala ang bagong pangarap na unti-unti nang nagiging totoo. Lumipas sa mga buwan na pagpaplano nilang dalawa. Sa wakas dumating rin ang pinakahihintay nila, ang kasal. Tahimik ang umaga. Plano nila sa beach ang kasal pero inuna nila ang simbahan bago naging venue na lang ang napili nilang beach. Masayang masaya si Mira habang ipinagdiriwang ang kanilang kasal sa simbahan. Mira, I promise to choose you kahit sa mga araw na tahimik ka. Kahit sa mga araw na hindi mo alam kung saan ka pupunta. I will not rush you. I will walk with you. Zeus, I promise to be honest. Kahit mahirap minsan, kahit masakit, I will not hide anything from you. I choose you, not because I need saving, but because I found home. You may now kiss the bride. Humalik si Zeus sa noo ni Mira bago ibinaba ang kanyang halik sa labi ng asawa. Kinagabihan, nasa beach house na sila. Bukas ang bintana, pumapasok ang tunog ng alon. Nakaupo si Mira sa gilid ng kama. Misis mo na ako ulit. Still sounds unreal. Thank you Para saan? Sa paghihintay. Worth it. Alam mo, kala ko ang kasal katapusan ng takot. Hindi naman mawawala ang takot kahit kailan. Pero ngayon hindi na ako ulit nag-iisa. You will never be. Months later, naging maayos ang buhay mag-asawa nila. Mas tumibay pa araw-araw, hanggang sa may hindi sila inaasahang dumating. Tahimik ang umaga, sa kusina. Nakaupo si Mira sa mesa, hawak ang maliit na pregnancy stick. Nanginginig ang kamay niya hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot at saya na magkahalong hindi niya maipaliwanag. 2 lines. Okay. Bulong niya sa sarili para pakalmahin ang kanyang puso. Mira, I bought the crackers you like. Yung di maalat masyado. Napatingin si Mira kay Zeus. Nag-aalala ang mukha nito kaya lumapit na si Zeus sa asawa. Hey, you okay? Hindi agad nagsalita si Zeus nang inabot ni Mira ang stick sa kanya. Wait, is this I think I'm pregnant. pregnant? As in We're going to be parents. Biglang tumayo si Zeus at lumapit. Hindi siya agad nagsalita. Hinawakan lang niya ang mukha ni Mira. Parang tinitiyak na totoo ang lahat. Hey, you're crying? Ikaw din naman. Okay, we can do this. Zeus, what if... No. Walang what if today. Today we breathe, tomorrow we plan. Hinawakan niya ang tiyan ni Mira na parang natatakot pang hawakan. Hi, I'm your dad. You're not scared. I'm terrified, but happy. As in very, very happy. Hinalikan niya ang noo ni Mira. You don't have to be strong as always. I got you. Sa mga sumunod na araw umuulan sa labas. Nakatayo si Zeus sa kusina, nagluluto ng lugaw. May maliit na notebook sa tabi niya na may nakasulat na Mira's cravings at bawal list. Sulat kamay niya lahat. Love, gusto mo ba ng kalamansi o plain lang? Plain lang muna. My stomach is weird today. Copy, plain it is. Lumapit siya dala ang mangkok. Umupo sa tabi ni Mira at inabot ang kutsara. Zeus, kaya ko namang mag-isa eh. I know, but let me. Masarap. Talaga, hindi ba kulang sa asin? No, it's perfect. Okay, noted. Maya-maya, hinaplos ni Zeus ang likod ni Mira. Any pain? Dizziness? Nauseous? Medyo pagod lang. Unemotional. That's valid. Very valid. Alam mo, hindi ko in-expect na ganito ka. Gentle ka pa din. Consistent at hindi nagpapanik. Because you're carrying enough already. Kinabukasan, nasa klinik sila at hawak ni Zeus ang bag ni Mira, ang tubig at ang jacket at ang lahat. Relax, I'm here. Paglabas ng nurse, ngumiti ito. Everything looks good. Napahawak si Zeus sa dibdib. Thank you. Sa gabi nasa kama sila.
Nakahiga si Mira, ulo sa dibdib ni Zeus at hinahaplos nito ang buhok niya. Zeus, paano kung hindi ako maging good mom? You will be. Kasi iniisip mo pa lang yan. Alam ko nag-aalala ka na para sa anak natin. Paano kung magkamali ako? Then we learn together. I promise aalagaan kita. Araw-araw. Hindi lang dahil buntis ka, kundi dahil mahal na mahal kita. Sa gitna ng pagbabago ng katawan ni Mira, isang bagay ang nananatiling malinaw, may kasama siyang haharapin ng lahat. Hanggang sa dumating ang panganganak ni Mira, hawak ni Zeus ang kanyang kamay habang tinutulak ang wheelchair papasok ng delivery room. Zeus, masakit na! I know. I'm here. Look at me. Breathe with me. Sa loob ng delivery room, doon nagsimulang umiris si Mira. Congratulations! It's a baby girl! Sabi ng babaeng doktora. Napahikbi si Mira. Parang nabura lahat ng sakit sa isang segundo. Inilapit nito ang sanggol sa kanya. Oh my God, hi! She's perfect! Yeah, she's perfect just like you. Hinawakan niya ang daliri ng baby. At sa gabing yon, isang bata ang kanyang mamahalin habang buhay. Pagkalipas ng mga taon, tahimik ang hapon. Nakaupo si Mira sa couch, hawak ang libro, habang ang sahig ay naglalaro ang kanilang anak. Si Zeus nasa kusina at nagtitimpla ng juice. Mama, look! Wow, ang galing mo naman. O inom ka muna. Tumingin si Mira sa kanya nang may lambing. Ikaw din, misis ko. Inom ka muna. Wow naman, hanggang ngayon inaalagaan mo pa rin ako? Asawa kita eh. Umupo siya sa tabi ni Mira at pinagmasdan nila ang anak. Naalala mo? Nung akala ko, kailangan ko magpanggap para malaman kung mahal ako. At ngayon? Ngayon alam ko na, hindi ko kailangan magpanggap dahil mahal na mahal mo ko. Hinawakan ni Zeus ang kanyang kamay. Every single day. Sumandal si Mira sa balikat niya habang nakangiti silang dalawa. Masaya sa buhay na meron sila. Ang tunay na pagmamahal, hindi nasusukat sa grand gestures o matitinding pangako, kundi sa pagpili araw-araw. Sa kwento ni Mira at Zeus, natutunan natin na ang pag-ibig hindi dapat pinipilit o tinatago. Hindi kailangan magpanggap para mahalin. Kailangan lang maging totoo. Ang tamang tao, hindi kukumpleto sa'yo dahil kulang ka, kundi sasamahan ka habang buo ka. Sa gitna ng takot, sugat at pagbabago, ang pagmamahal na may respeto, pasensya at katapatan, ang siyang magiging tahanan. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Hanggang sa susunod po ulit. So ulitin, paalam!